Kinwestiyon ni dating Senator Antonio Trillanes kung bakit walang impormasyon si Interior Secretary John Vic Remulla sa arrest warrant po laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Mismong International Criminal Court o ICC ang nagkumpirma tungkol sa naturang arrest warrant. Inanunsyo rin ito noon ang kapatid ng kalihim na si Ombudsman Boying Remulla. Ang banat ni Trillanes, nakakaduda na walang alam si Secretary Remulla sa mga nangyayari. Kinwestiyon tuloy ng dating senador kung may kinakampihan ba si Remulla, sabay banat na wala pa raw itong nahuhuling mga pugante. Sinubukan namang kunin ng News 5 ang panig ng kalihim pero matipid ang tugon nito at nirerespeto daw niya ang pahayag ni Trillanes. Ako, nagdududa na ako rito kay Secretary John Vic kung kanino ba talaga kakampi ito. Kasi nung over the weekend, nung may ganyang ugong-ugong, nagmalaki siya na may 10,000 nga na pulis na nagbabantay daw, maghahanap. Kung binawas-bawasan niya yung kape-press niya, baka may nahuli siya . Kasi lahat po ng pugante ay malaya under Secretary John Vic. Dahil hindi naman niya ginagawa yung trabaho niya. Yan nga po ang tinig ni dating Senator Antonio Trillanes IV. Samantala, bukod po kay Senator Ronald Bato de la Rosa, kinumpirma rin ni dating Senator Antonio Trillanes na may mga susunod pa raw na maiisyuhan ng arrest warrant kaugnay pa rin po sa drug war. Sunod daw sa listahan ng iniimbestigahan at posibleng ipaaresto si Senator Bongo na itinuturing din nakasabwat sa kasong crimes against humanity, murder at attempted murder. Paglilinaw ni Trillanes, hindi isasabay kay Bato ang pag-aresto kay Go dahil posible raw na abutin pa ng ilang buwan bago masilbihan ng warrant ito. Malapit-lapit na po yun. At tinatrabaho na po yan ng ICC. Kasi hindi naman po tumitigil ang investigasyon ng ICC . Yan po muli ang tinig ni Senator Antonio Trillanes o ng dating senador na si Antonio Trillanes IV. Sa iba pang balita, ginit naman po ng isa sa mga bagong halal na miyembro ng House Prosecutors na dapat masimula na agad sa lalong madaling panahon ng Senado ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ipinauubaya na ng Korte Suprema sa Senado ang pagtukoy kung kailan ito uumpisahan. Ang paglilitis alinsunod po sa bagong definisyon ng salitang forthwith sa konstitusyon na reasonable time. Ayon kay Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, posible pa ring dumulog ang prosecution at Kamara sa Supreme Court para obligahin ang Senado na mag-convene na bilang isang impeachment court kung magkakaroon man ng delay. Pero sa ngayon, hahayaan daw muna nilang gawin ng Senado ang kanilang trabaho at tignan kung ano mga susunod na mangyayari. Isa mo yun sa mga pwede hong mga pag-isipan ng atin pong panel of prosecutors at ng Kamara ko mismo. But again, kung hindi pa naman ho yan right to make that particular action, no? I think we would rather just wait for the Senate, no, to make that determination. Yan nga po ang tinig ni Bicol Saro Party List Congressman Terry Ridon. Naniniwala naman po ang isang eksperto na hindi ganun katatag ang bagong liderato sa Senado dahil sa manipis lamang na numero ng majority. Ayon po sa political scientist na si Cleve Arguelles, delikado pa rin ang posisyon ng mayorya dahil hindi o pwede silang malagasan anumang oras kapag naaresto na si Senator Ronald Bato de la Rosa. Naniniwala rin si Arguelles na konektado mismo sa impeachment ni VP Sara Duterte ang pangyayari ng pagpapalit ng liderato sa Senado. Kaya nangangamba siya na posibleng hindi isagawa ng Senado ang paglilitis sa Vice-Presidente. Yun yung binabantayan natin ngayon kasi maaaring gumawa ng ilang mga mekanismo ulit, no, yung Senado para hindi maisagawa yung paglilitis, no. Halimbawa na lang doon sa nakaraang impeachment trial dapat, no, ibinalik ito sa House, no, ibinalik sa Kamara o kaya naman ay dumulog sa Korte Suprema, no, para ma-delay o talagang hindi magawa yung impeachment trial. Madidisappoint yung ating maraming kababayan. Sana, no, galangin ng Senado yung panibagong liderato man, no,
galangin nila yung saligang batas na kailangan magsagawa ng isang paglilitis. Yan nga po ang tinig ni Ginoong Cleve Arguelles, isang political scientist. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Ito tayo sa